Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Ang ating tatalakayin ngayon sa Session 1 ng Araling Panlipunan 10 ay tungkol sa konteksto ng usapin sa West Philippine Sea. Sa pagtatapos ng sesyong ito, inaasahang maipapaliwanag natin ang pinagmulan ng Alitang Pandagat. Matukoy ang mga pangunahing usaping pampolitika sa West Philippine Sea, makabuo ng payak na timeline ng mahahalagang pangyayari, at maipakita ang pagpapahalaga sa katotohanan, batas, at mapayapang pagresolba ng alitan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral upang mabalikan ang ating mga pondo at gustong malaman tungkol sa isyong ito. Isulat ang dalawang sagot sa loob ng 2 minutes. Upang simulan ng pag-anawa, ano nga ba ang West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ay ang opisyal na katawagan ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea na kabilang sa maritime zones ng ating bansa. Ginagamit ang katawagang ito sa konteksto ng mga bahaging pandagat na saklaw ng mga karapatang pandagat ng Pilipinas. Mahalagang maunawaan na hindi lang isang uri ng usapin ang West Philippine Sea. Ang usaping ito ay may 5 dimensions: legal, pampolitika, pangkabuhayan, pangkapaligiran, at panseguridad. Dahil dito, hindi sapat na tingnan lamang ito sa iisang pananaw. Kailangang suriin ang batas, interest, ebidensya, at epekto nito. Pag-usapan muna natin ang usaping legal. Sa usaping legal, mahalagang malaman kung anong batas at kasunduan ang ginagamit bilang saligan sa mga karapatang pandagat. Sa kaso ng West Philippine Sea, mahalagang bahagi ng pagsusuri ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ang interpretasyon at aplikasyon nito. Samantala, sa usaping pampolitika, may magkakaibang interest at posisyon ang mga bansang sangkot sa usapin. Kaya mahalagang suriin ang mga posisyong ito batay sa dokumentadong impormasyon at legal na batayan, at hindi lamang sa mga slogan o opinion. Bakit nga ba naging napakahalaga ng isyong ito? Mahalaga ang West Philippine Sea dahil may kaugnayan ito sa karapatang pandagat, kabuhayan, likas na yaman, kapaligiran, at seguridad ng bansa. Ang mga pangyayaring nagaganap dito ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa pamahalaan kundi pati sa mga komunidad na umaasa sa dagat. Dito pumasok ang papel ng UNCLOS. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay pandaigdigang kasunduan na nagtatakda ng legal na balangkas para sa paggamit ng karagatan. Sa ilalim nito, tinutukoy ang iba't ibang maritime zones at ang mga karapatan at tungkulin ng mga coastal state gaya ng territorial sea na 12 nautical miles, contiguous zone na 24 nautical miles, at exclusive economic zone na 200 nautical miles. Ngunit bakit nga ba nagsampa ng arbitration ng Pilipinas? Noong January 22, 2013, sinimula ng Pilipinas ang arbitration laban sa China sa ilalim ng UNCLOS. Layunin ng proseso na humingi ng legal na paglilinaw tungkol sa interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS sa ilang usaping pandagat. Ano nga ba ang arbitration? Ang arbitration ay isang legal na mekanismo kung saan inilalapit sa isang tribunal ang isang alitang saklaw ng kasunduan upang masuri ang mga usaping ipinagkatiwala rito. Sa kasong ito, ginamit ng Pilipinas ang mekanismo sa ilalim ng UNCLOS Annex 7. Subalit, dapat nating tandaan na hindi lahat ng bagay ay saklaw ng arbitration. Hindi pinagpasihan ng tribunal ang pagmamay-ari o soberanya sa mga isla at hindi rin ito itinakda ang maritime boundary ng mga bansa. Ang pagsusuri ay nakatuon lamang sa mga usaping saklaw ng interpretasyon at aplikasyon ng UNCLOS. Kasama sa saklaw ng arbitration ang interpretasyon at aplikasyon ng mga probisyon ng UNCLOS at mga legal na karapatan sa ilalim nito, habang hindi kasama ang pagmamay-ari sa mga isla o pagtatakda ng mga boundary. Kung titingnan natin ang kronolohiya mula sa UNCLOS patungo sa arbitration. Nagsimula ang paghahaing ng kaso noong 2013, sumunod ang award on jurisdiction noong 2015, at nagwakas sa final award noong July 12, 2016. Bilang gabay na tanong sa ating pagsusuri, kapag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, mahalagang itanong kung ano ba talaga ang saklaw ng usapin. Legal ba ito? Pampolitika? Pang-ekonomiya? Pangkapaligiran? O panseguridad?
Pumili ng isang dimensyon at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga. Para sa ating group activity na tinatawag na Issue Web, bubuo ang bawat grupo ng web tungkol sa isang usapin sa West Philippine Sea kung saan tutukuyin ang usapin, mga actor, interests, batas o saligan, at ang posibleng mapayapang tugon. Tingnan natin ang isang halimbawa ng Issue Web. Kung ang usapin ay pag-access sa pangisdaan, ang mga actor ay ang mga mangingisda at mga estado. Ang interest ay ang kabuhayan at karapatang pandagat. Ang batas o saligan ay ang UNCLOS. At ang tugon ay ang legal at mapayapang pag-uusap. Matapos ang gawain, magkakaroon tayo ng pagbabahagi ng natuklasan kung saan ibabahagi ang sagot sa klase sa loob ng 30 seconds upang talakayin kung ano ang naging mas malinaw at kung anong maling akala ang kailangang itama. At bilang pagtatapos sa ating aralin ngayong araw, kumpletuhin ang ating exit ticket sa pamamagitan ng pagpuno sa mga pahayag ukol sa maling akala na naiwasto at ang kahalagahan ng pagsusuri ng usapin batay sa tamang batayan at ebidensya.